Magandang maga po muli mga sambayan karerista. Naway wag po kayong magsawa sa pagtangkilik sa Mangkelos TV. Narito naman po tayo muli. Linggo, April 7, 2024 para muling ihatid sa inyo ang 8 pangarera sa araw na to na magsisimula po ng alas 5 po ng hapon. Tandaan niyo po, alas 5 po ng hapon ang start time. Ito po'y may pagkakapalan pagdating sa likod at meron pong pinakatampok na event dito ang pagdaraos ng Cool Summer Farm Stakes Race at White Castle Stakes Race kung saan matutunghayan po natin ang mga best imported horse sa ating bansa. Kaya halina po sa puntong ito, samahan niyo na po ako upang ihatid sa inyo ating mga giya. Salamat po. Karera numero 1, start po ng first Peak 5, races 1 to 5. Start time is 5 o'clock p.m. with a distance of 1,400 meters. Ito po isang Piracom group based on time, merge 15 and 16 at meron po tayong 6 na kalahok dito. Ating pong napipiling pampremera rito yung nagbabalik pistang numero 5 Pulang Lupa, napapanubay ni Apprentice Jockey A.R. Ramos. Bagamat ito'y galing po sa mahabang bakasyon, siya po ating pampremera rito sa kadahilanan na sa atin naman pong pagkakaalam, mabigat na grupo po ang pinanggalingan nito at ang kinakalaban nito tulad nila Don Julio, Shanghai Noon, Sophisticated, Main Event. Yan ho ang mga grupong kinakalaban niya bago siya magbakasyon. Ang kanyang pinakahuling takbo po ay noong October 7 kung saan di naman po ang kagandahan ng kanyang pinakita ron, kundi siya po ay dumating lamang ng pinakahuli sa labanan kung saan nanalo po si Don Julio. Sa aking pong palagay, kung nasa kondisyon po ito, malaki po ang panalo nito rito. Pulang Lupa, numero 5. At naman pong panigundo rito yung kalahok numero 6 na Megan Maxine. Nasigunda lamang po kay Bontay Shore noong March 27. May angkin tuling at muling rerendahan po ni C.P. Henson. Kaya ang pili po natin sa karera numero 1, pampremera, numero 5 Pulang Lupa, panigundo numero 6 Megan Maxine. Karera numero 2, start po ng winner take all, races 2 to 8. Ito po ang Cool Summer Farm Stakes Race, may distansyang 1,600 meters at ang post time is 5:35 p.m. May 7 entries. Ating pong first choice dito yung kalahok number 2, Every Sweat Counts, na rendan po ni J.P.A. Guse. Bangabat napahinga po ng ilang buwan. Maganda naman po ang kanyang preba nung mga panahon na yon kung saan nung December 3 siya po inalo at tinalo niya po si Art Seb at gayon din si Al Lebern. At nung December 17 naman po, tinalo niya po si Bill Jordan at si Ann Lebern at may tiyempo po itong 125.6 sa 1,400 meters. May angkin tuling at pwede rin po naman itong iparimate. At panigundan po natin yung coupled entries numero 3, Louisville at Hans City. Louisville, rendan po ni J.B. Hernandez. Ito po ay may magandang panalo po noong March 26 kung saan tinalo niya po si Lucky Strike at Kaboom at nanalo po ito ng banderang tapos. At yung couple entries niyang numero 3 na Hans City, ito naman po yung nasugundo kay Queen of the Nile sa isang maiden race. Kaya ang pili po natin sa karera numero 2, pampremera, yung numero 2 Every Sweat Counts at panigundo yung coupled entries na numero 3 Louisville, Hans City. Karera numero 3, ito po ang start ng Peak 6, races 3 to 8 at may distansyang 1,600 meters. Ito po ang pinakahintay po ng lahat, ang White Castle Stakes Race kung saan nandito po yung mga pangunahin imported horse. Largahan po ng alas 6 Gs po ng hapon at meron po tayong 6 na kalahok dito. Ating pong pinipili pampremera ay yung kalahok numero 5 Treasure Hunting, na alam naman natin na batak na to sa labanan at mabigat po ang kanyang tinatalong mga imported horse. Pinakahuling takbo niya itong nakaraan, nag-barrier run po siya noong March 15 kung saan dumating lang po siya ng tersera kay Jaguar.
Pero kung ating re-revisahin ang kanyang nakaraang preba, nakaraang takbo, noong November 19, siya po'y nanalo. At kabilang sa mga tinalo niya po ron, sila Righteous Ruby, In the Zone. At siya po'y nagtiyempo ng 1:38.2 sa 1,600 meters. Ang atin naman pong panigunda rito yung napupuntong numero 2 na Prime Factor na mukhang naghahamon. Ito po'y nanalo ng dalawang sunod na pinakula nung March 23, kung saan tinalo niya po si Eye in the Sky at Big Battle at naorasan naman po siyang 1:24.6 para sa 1,400 meters. Kaya ang ating pong pili muli pamprimera dito sa karera numero 3, pamprimera yung numero 5 Treasure Hunting at panigundo yung numero 2 Prime Factor. Karera number 4, start po ito ng second peak 5, races 4 to 8 at magsisimula po ng 6:45 PM, may distansyang 1,400 meters, isang class 5 split group 6 to 10, meron po tayong 11 kalahok dito. Ating pong pamprimera yung kalahok numero 9 Advocacy, nare-rendahan po ni JM Estorque. Dalawang beses na po itong dumarating ng segunda. Nung una ay nung March 16 kung saan na segunda po siya kay Blue Thunder. At nung pinakahuli ay nung March 23 na segunda naman po siya kay Isla Puting Bato. Ito po ay isang derimate. Ang atin naman pong panigunda rito ay yung kalahok numero 1 Sharse na rendan po ni IL Aguila, isang derimate at pwede rin naman pong kumuha ng unahan. Quinto pwesto lamang po siya ng March 30 kay Make a Difference. At nung March 19 naman po, siya po'y nasigunda kay Piece of Cake. Atin pong panersera yung kalahok numero 10 Iris ni CB Ardonia na bagamat pang siyam lang po dumating nung March 31 kay Bukawi Rivertown, meron naman po siyang magandang itinakbo nung February 2 kung saan nanalo po siya at tinalo niya po si Southern Man at Kentucky Rain, nanalo po siya dun ng banderang tapos. Pwede rin naman po itong iparimate. Kaya muli ang pili po ng sa karera number 4, pamprimera numero 9 Advocacy, panigundo numero 1 Sharse at panersera yung numero 10 Irish. Mga katrokis, pwede po pang paki-subscribe na lang po at paki-share din at gayon din i-click ang like button ng Mangkelos TV. Salamat po. Karera numero 5, start po ng peak 4, races 5 to 8. Post time is 7:20 PM, distance 1,400 meters, isang class 5, group 5, 4 placers at meron po tayong pool gate, 14 entries. First choice, yung kagaling lang sa panalong numero setting My Dad Bogart. Maganda po ang kanyang pagkakapanalo nitong March 31 kung saan tinalo niya po si Barayong. Atin naman pong panigunda rito yung kalahok numero 3 Muni Maniman na bagamat pandima lang po dumating ng March 30 kay Misha. Ito po naman ay may angkin din naman tuling at pwede rin pong isunod-sunod lamang. Nanalo po ito nung March 24 kung saan tinalo niya po si Jersey Crown. At siya po yung muling rerendahan po ni CL Advin Kula. Kaya sa muli, ang pili po natin sa karera numero 5, pamprimera numero setting My Dad Bogart at panigundo yung numero 3 Muni Maniman. Karera numero 6, ito po yung may distansyang 1,400 meters, isang class 5, group 11 to 15. Post time is 7:55 PM at full gate po muli with 14 entries. Ating pong first choice, yung derimating numero 2, Bantay Sarado, na papatumbayan ni JM Estorque. Nasigunda lang po ito nung March 27 kay Buntay Shore. Ito po isang derimate. At meron po siyang naitalang panalo ang ating pagbabasihan nung December 8 kung saan tinalo niya po si Hot Rod Hearts at Swakto Power Duo. Ating naman pong panigunda rito yung galing sa panaling number 4 Tool of Choice na muling renda ni JT Sarate, may angkin tuling at pwede rin naman i-pacing o i-parimate. Ito'y nasigunda lamang nung March 31 kay Autumn Shower. Pero nung March 23, siya po'y
na naitalang panalo kung saan tinalo niya po si Sapin-Sapin at Gold Digger. At tinumpong panersera rito yung numero 10 na Kalangaman Island na isang derimate at pwede rin pong iuna sa harapan o isabay-sabay lamang. Si Espari Jr. po muli ang rerenda, regular rider niya. Kagagaling lamang po sa panalo noong March 26 kung saan tinalo niya po si You Never Know at Celebrity. Kaya muli ang pili po natin dito sa karera numero 6, pamprimera numero 2 Bantay Sarado, panigundo numero 4 Tulop Choice at panersera numero 10 Kalangaman Island. Karera numero 7 penultimate race. May distansyang 1,400 meters ang Class 4 Group 16 to 21 split. Full gate, 14 entries. Pamprimera, yung kalahok numero 10, Real Equity na muling rendan po ni Mark Alvarez. Ito po may angking tuling at pampito lamang siya dumating ng pinakahuling takbo niya ng March 26 kay Stripe of Pink. At ito'y nanalo nung March 17 kung saan tinalo niya po si Work From Home at Trappist Point. At naman pong panigunda rito yung kalahok numero 11 Make or Break na rerenda ni JT Sarate, bagamat hindi po maganda ang kanyang pinakita ng huling takbo niya. Meron po itong magandang panalo nung March 2 kung saan tinalo niya po si Hot Rod Hearts at Makarit. At na-champion po siya doon ng 126.6. Panersera po natin yung numero 1 Arrogante na matapos mong galing sa bakasyon, maganda na po ang kanyang pinapakita. Dumating po ng segunda pwesto noong March 30 kay Matikas sa pamatnubay po ni J.A. Guse. Kaya ang pili po muli natin sa karera numero 7, pamprimera numero 10 Real Equity, panigunda numero 11 Make or Break at panersera numero 1 Arrogante. Karera numero 8, last daily double na po, paratingan po ito ng winner take all, pick 6, pick 4 at second pick 5. Ito po may distansyang 1,400 meters, isang Class 4 Group 22 to 27 split, full gate again, 14 entries. Ang ating pong pamprimera yung kalahok numero 1 High Roller ni PM Cabalejo, maganda po ang kanyang itinatakbo. Ito po ay galing sa isang panalo noong March 10 kung saan tinalo niya po si The Kiss at Ghost, isa pong derimate. Meron pa po itong panalo bago rito kung saan tinalo niya na po nung minsan sila Simply Jessie. At ang atin namang panigunda rito ay yung nagbabalik pistang numero 7 Bad Boy MJ na dati na rin pong tumatakbo sa mga stakes race. Patapos mong galing sa bakasyon, ito po ay natersera na po nung March 24 kay California King at Go Aidan Go. May angking bilis at pwede rin pong i-pacing. At sa pagkakataon ito, papatnubayan po siya ni C.A. Reyes. Kaya ang pili po natin sa karera numero 8, pamprimera numero 1 High Roller at panigundo yung numero 7 Bad Boy MJ. Dito po na naman tayo nagtatapos sa linggong ito para sa ating mga giya. Thank you for watching again mga katrokis at naway matapat po ang ating mga giya sa araw na to. Hinay-hinay lang po sa ating paglilibang at lagi rin po tayong pakaiingat.